nasa linya na po. Walang iba kundi si Sir Raymond Palatino, ang Secretary General ng Bayan. Unang-una po sa lahat, Sir Raymond, isang mapagpala, magandang araw po sa inyo. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Po sa ating mga kababayan sa Pangasinan at saka sa mga nakakapakinig po sa ating programa. Magandang araw po. Maraming salamat sa pagkakataong makapagsalita sa inyong programa. Sir Raymond, unang-una sa lahat, yun nga, ang ilan pong grupo po dito po sa ating bansang Pilipinas, merong isasagawang Chilean Peso March movement on November 30. Pero kayo po sa bayan, meron po itong tinatawag na Kilosang Bayan kontra Kurakot. Pwede niyo po ba kaming mabigyan po ng impormasyon hinggil po sa bagay na ito at kailan po ito nakatakdang isagawa sa Raymond? Tama po, no, yung ating mga kababayang nagprotesta noong September 21, mainly mga organizers po ng Baha sa Luneta protest, tapos yung mga nasa likod din ng iba't ibang protesta sa iba't ibang panig ng bansa, ay nag-usap po para itayo itong Kilosang Bayan laban kontra Kurakot. Dahil ito ang kailangan nating buuin. At ito kasi ang nangyari the past few weeks. Talagang people's movement ang nakita natin. At kailangan ito pa rin ang ating buuin. Hindi pwedeng isang araw lang na protesta. Hindi pwedeng isang malakihan lang. Kasi patuloy po ang pag-unfold ng mga ebidensya ng korupsyon. Kaya kailangan patuloy rin po tayo magsalita. Kaya ang panawagan ng mga artistang kasama namin, walang mananahimik, walang tatahimik, kasi kailangan patuloy na magsalita at kumilos. Kaya po, hindi po ba after September 21, nagpatuloy po yung mga walkout sa mga eskwelahan. Tapos ngayong linggo po, marami ding pagkilos. May October 17 ang mga kabataan, may October 21 ang mga magsasaka, ngayong National Peasant Month, para ipakita na ang biktima ng korupsyon, mga magsasaka rin. Sila ang binabaha ang mga bahay, binabaha ang mga pananim, gutom ang lahat. Tapos, kailangan tuloy-tuloy ang protesta. Kaya nagkaisa rin po na magkaroon ng pagkilos sa November 30. Ito naman po pangungunahan ng mga manggagawa. Alam naman po natin na ang November 30, araw ni Bonifacio, every year, kumikilos po dyan ang mga manggagawa, maralita, para bigyang mukha ang galit ng mga kababayan natin na mula sa hanay ng mga batayang sektor na nagsasalita at kumikilos laban sa korupsyon. Dito po sa Kilosang Bayan kontra Kurakot, sir, ano yung mga nakatakda or nakalinya po na isasagawa ng bayan at iba pa pong mga grupo sa araw po na ito? So, ngayong linggo po, nakita natin na ang korupsyon hindi lang pala sa DPWH, no? Kasi meron din DA, may DepEd, tapos iba't ibang mga infrastructure projects tulad ng health center, farm to market roads. Kaya gusto po natin na leading to November 30, may mga walkout, mga kalampagan sa komunidad, mga noise barrage, mga pulong masa na nagpapaliwanag sa issue. Gusto nating palakasin yung pressure para yung ICI dapat i-broadcast man lang nila yung kanilang investigation. At ang pinakamahalaga ay dapat sinisilip nila yung pondo ng Malacanang. Kung ano ang papel ng Office of the President sa rollout ng pork barrel at iba pang mga questionable expenses. At syempre, na-approve na po yung budget sa House of Representatives. Kailangan nabantayan naman natin ngayon yung budget sa Senate. No? Kasi galit nga tayo sa korupsyon at ayaw natin ng mga flood control project. Pero paano pa nagpasok sila ng mga proyekto sa 2026 budget? Parang walang saysay yung gagawing pagkilos ng mamamayan. Kaya kailangan bantayan at dapat kasuhan ang mga sangkot sa korupsyon. Ayan, Sir Raymond, ano po yung reaction po ninyo? Kasi, di ba, bukod nga doon sa Trillion Peso March, nagaganapin on November 30, meron po yung gagawin din po ng inyong pong grupo. And even yung Simbahang Katolika, may mga panawagan din, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, na itong tuwing sumasapit po yung linggo ng Oktubre at Nobyembre, magsasagawa ng mga pagdarasal, magsusuot po ng mga puting damit, maglalagay po ng puting laso para ipakita yung pakikisa sa dalamhati ng simbahan dito po sa korupsyon
dito po sa ating bansang Pilipinas. So, ano yung nakikita po ninyo na padami ng padami yung mga grupo na nag-create ng mga hakbang para ipanawagan yung pagtigil na ng korupsyon sa ating bansang Pilipinas? Ang pinapakita po nito talagang yung galit ng tao. Yung mga eskwelahan, mga institusyon, mga simbahan at komunidad na hindi natin kadalasan nakikita nga nasa protesta, sila mismo ay nag-organize ng kanya-kanyang mga serye ng aktibidad encouraging their constituents na magpahayag at magprotesta. Sa mga sports games tulad ng UAAP, nag-chant ang mga estudyante laban sa korupsyon. Mababasa mo rin online yung galit. Hindi kaya ng mga trolls yung galit ng mga tao. So, malinaw po na paparami ang mga nagsasalita, dumarami ang mga nagpoprotesta. At sa tingin natin, kailangan na tuloy-tuloy ito. Kasi, di ba meron tayong realization, hindi sapat na ikulong mo lang iilan eh. Kasi Napoles, nakulong naman noon. May mga ilang politiko nakulong din noon. Technically, wala na dapat pork barrel. Pero nandyan pa rin yung bulok na sistema. So, dapat palitan na itong bulok na sistema na meron sa ating pamahalaan. Sir, kayo po sa bayan, ano po yung masasabi ninyo dito po sa nagpapatuloy na investigasyon po ng ICI na closed door po? Hindi natin naririnig kung ano po yung pinag-uusapan. Doon nagbibigay po sila ng mga update. Pero syempre hindi ito katulad ng mga isinagawang pagdinig o hearing, investigasyon ng Senate at ng House of Representatives, Sir Raymond. Tayo po ay nagagalit, kinokondena natin itong sarado na investigasyon. Hindi po ba dapat by default open ang investigation? Kapag may sensitibong impormasyon na sasabihin, edi mag-executive session. Pero dapat ang general principle bukas sa publiko. Kailangan marinig ang mga testimonya. Kailangan makasama ang publiko sa pagtimbang sa mga bibigay na ebidensya. Dahil, bakit po? Pera natin yung ginastos eh. Pera natin yung winaldas. Ayaw natin na ang investigasyon laban sa korupsyon mauwi lamang sa transaksyon, mga sikretong negosasyon, mga mga unprincipled negotiation ng mga politiko. Tapos, kailangan kasama tayo sa nagtutulak na itong ICI, ang silipin din niya, hindi lang yung ginagawa ng mga mambabatas, kundi ano yung naging papel ng presidente ng Malacanang. Otherwise, hindi siya independent. Sir Raymond, ano yung masasabi nyo? Kasi kahapon, nung nakarang araw, si former House Speaker Martin Romualdez ay dumalo na po dito po sa investigation ng ICI. Pero bigo pa rin yung isa pong matunog na pangalan na binabanggit dito po sa investigation na ito na si former Congressman Rizaldico. Kaya ang hamon natin kay former Congressman Zaldico, kung wala namang tinatago, o umuwi o kaya magbigay ng kanyang testimonya dito sa Pilipinas. Kasi, una, pera ng bayan ang sangkot dito. Tapos siya ay public official for many years. So, yung panawagan for accountability ay dapat harapin niya. Sa patuloy na pag-iwas niya na sumagot sa mga tanong, ay lalong lumalakas yung duda na talagang malaki ang kanyang kinalaman dito sa usaping ito. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi siya ligtas eh. He was a former congressman. His political party is still in Congress. Siya ay malapit sa mga House leadership. So, kaya niyang protektahan ang sarili niya. Kaya hanggat wala siya dito, ay mataas ang duda ng mga tao na talagang may nangyayaring pagnanakaw sa pera ng bayan na siya ay may papel dito. Ayan, Sir Raymond, nung nakalipas na araw, nakapanayin po natin ang Atom 21 movement. Marahil kikilala nyo rin po itong si Sir Volt Bohol. And nung una daw po, doon sa Trillion Peso March movement, maliit lang na bilang yung ina-expect nila na
magtutungo or makikibahagi doon sa hakbang po na iyon. Pero nahigitan pa, sobra-sobra. And gayon, sa kanilang ikalawang pagsasagawa ng malawakan na naman po na hakbang on November 30, posible na dumami pa. Sabi nga ni Sir Volt na dumami pa yung mga grupo. Parang kayo kasi parang iisa yung layunin po ninyo no, na ma-call yung attention ng ating gobyerno at makita rin natin kung gaano yung pagsuporta ng ating mga kababayan. Do you believe mas madadagdagan pa itong mga tao na makikibahagi sa ganitong klase po ng mga pag-call sa ating gobyerno? Kasi nakita po talaga ng nakararami sa atin na naging laganap at kumbaga parang hayagan yung korupsyon na nangyari dito po sa ating bansang Pilipinas. Tama po yung sinabi niyo na hayagan. Di ba nakita niyo yung cash na limpak-limpak sa babaw ng mesa? Mhm. Ang joke nga namin dati, ang corruption under the table. Mhm. Ngayon, ang corruption over the Yes. table, no? Mhm. Kasama pa yung billiard table. Inaasahan natin, dadami pa ang magpoprotesta. Hindi nga natin inaasahan na after ng September 21, magtutuloy ang walkout sa mga eskwelahan eh. Sa mga eskwelahan na wala tayong mga mass organizations, talagang kusa sila nag-organize ng mga protesta. Tapos dahil lalong nagagalit ang tao dahil patuloy yung paglabas ng ebidensya ng korupsyon, patuloy din yung cover-up sa corruption. Kaya inaasahan natin na leading to November 30, dadami pa ang protesta. Hindi lang sa Metro Manila. Yan po ang gusto nating i-emphasize, no? Hindi lang po ito Metro Manila protest. Nangyari po noong September 21 in different cities across the Philippines, nagkaroon ng protesta. Kaya nationwide po ang panawagan natin for November 30. At ang gusto po natin, sana hindi lang simpleng magtipon. Kaya kasama natin yung mga manggagawa eh. Baka pwedeng merong ipakitang galit ang mga manggagawa, no? Yung paghamon dito sa kurap at bulok na sistema na meron tayo. Yung iba nga nananawagan na ng civil disobedience, mga work stoppage, mga sit-down strike. Kasi tulad nga nabanggit mo, hayagan yung pagnanakaw ng pera ng bayan at napunta lang sa ilan, samantalang karamihan nagdusa. Tayo po ang muka ng biktima ng korupsyon. Araw-araw natin itong pinagdurusahan. Sir Raymond, kayo ba? Kasi di ba may panawagan na mag-resign na lang ang mga opisyal, yung hamon po ni Senator Alan Peter sa mga kasamahan po niya sa gobyerno na mag-resign na lamang po sa kanilang mga pwesto para, yun nga, matigil yung korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung iisa, dadalawa, tatatlo yung magbibitiw daw sa pwesto, hindi ito magiging epektibo. Kayo ba in favor na ganito yung gawin ng ating mga opisyales para malabanan yung korupsyon na tila naging sistema na po sa ating gobyerno? Hindi lang po palit opisyal ang gusto nating gawin kasi mag-alisin mo itong mga opisyal tapos this will be replaced by officials from the same political dynasties. Parang ganun pa rin ang problema. Kaya after holding accountable the corrupt officials, alisin yung mga kurakot, kailangan alisin din natin, palitan natin yung sistema. Kasi, halimbawa, may panawagan nga siya na snap election. Pero paano kung the same election rules, the same political dynasties, the same trapos dominating our political parties ang lalahok sa eleksyon, walang pagbabago po sa ating bayan. Kaya nananawagan tayo na dapat this is the opportunity na magkaroon ng conversation, proposals kung paano baguhin itong ating bulok na sistema. Itong pork barrel system, itong dominance ng political dynasties, yung budget system natin na dinisenyo for patronage sa halip na serbisyo sa tao ang maging focus. How about the resignation naman ng ating Chief Executive na si President Ferdinand Marcos Jr.? Bahagi po ng panawagan sa accountability ay kasama yan. Yung pag-alis kay Marcos, pag-alis kay Duterte. Pero ayaw natin kasi na yung galit ng tao magamit ng iilan for their self-serving agenda.
So halimbawa, kung may panawagang alisin si Marcos, ayaw naman natin ang papalit sa kanya si Duterte. O dahil meron din tayong malaking issue laban sa kanya, yung korupsyon at saka yung pananagutan ng kanilang pamilya. Kaya habang tayo ay nananawagan ng pananagutan kay Marcos, kay Duterte, ay tayo ay nagsusulong ng agenda na dapat sistema yung baguhin, yung palitan. Yes po. Sir Raymond, siguro baka meron po kayong mga panawagan mensahe like sa mga nais pong makibahagi ng mga manggagawa dito po sa event o sa inyo pong aktibidad on November 30 sa Kilusang Bayan na kontra Kurakot. Baka meron ba silang mga dapat bang kulay na isuot na damit? Go ahead po, Sir Raymond. Una po, maraming salamat sa pagkakataon magsalita sa inyong programa. Nandiyan lang po ako sa Dagupan 2 weeks ago. Nag-bike ako from Mangaldan, San Fabian to Dagupan. Tapos sa mga kababayan natin, alam ko galit sa korupsyon. Suportahan natin yung mga protesta, October 17, mga kabataan, October 21, mga magsasaka. And then leading to November 30, mag-organize po tayo ng mga community protest, mga kalampagan, walk out sa mga eskwelahan, magsalita, sulatan ng mga opisyal, hamunin ng mga kurakot, expose po natin yung mga substandard na proyekto, isiwalat natin yung mga ghost project, mga corruption sa ating mga komunidad. Tayo po ang pinakamainam na whistleblower, witnesses kung ano ang epekto ng korupsyon sa ating mga bayan. And then on November 30 po, ay magkaroon po tayo ng nationwide na pagkilos. Bahain natin ang kalye ng protesta. Tayo ay binabaha. Ngayon, bahain natin sila ng protesta, itong mga kurakot at para sa panawagan na baguhin ang bulok na sistema. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ayan, maraming salamat din po, Sir Raymond, sa paglalampunin niyo ng oras. Ingat and God bless po. Oras po natin mga kabombo, 25 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga sa Pilipinas.